Lyra! Lyra! Lasing na boses ni Brando mula sa labas ng pintuan. Habang sunod-sunod na kumakatok ang nagpaigtad sa aking pagkakatulog. Napatingin ako sa katabing si Liza na aking anak. Mabuti at mahimbing pa rin itong natutulog. Bumangon ako at pinagbuksan ng lasinggero kong asawa. Hindi ito makagulapay sa kalasingan at halos masubsob na sa lupa kung hindi pa ito tangay ng isang lalaki. Brando! Inalalayan ko kaagad siya upang dalhin sa loob ng bahay. Katuwang ang kasama nitong lalaki. Inalalayan naming dalawa ang lasing kong asawa hanggang sa naihiga namin sa mahabang sofa. Salamat sa paghatid kay Brando. Kaibigan ka ba niya? Tanong ko na nahihiya sa lalaki habang yakap ang sarili dahil wala akong suot na pangilalim. Napaka-gifted ko pa naman. Ako si Noah, bagong katrabaho niya. Iwas na iwas itong mapatingin sa akin. Salamat Noah, nahihiya kong sabi habang inihahatid ko siya sa tarangkahan ng aming bahay. Wala yun ma'am, magalang itong tumango tsaka nagpaalam sa akin. Sinundan ko siya ng tingin habang papalayo kaya hindi nakaligtas sa akin ang paglingon niya. Sumenyas ito na pumasok na ako sa loob ng bahay kaya isinara ko na ang pinto. Malungkot akong tumingin sa ayos ni Brando. Nagihilik na ito sa upuan. Matagal nang nagbago ang dating Brando na minahal ko. Kung dati, palagi siyang excited umuwi para makita ko. Ngayon ay hindi na. Minahal ko siya. Pinaglaban sa magulang ko kahit na ayaw ng mga ito sa lalaki. Mahirap lang kasi si Brando at hindi maikukumpara sa pamilya kong may kaya sa Quezon. May malawak kaming palaisdaan na mga bukod pa roon, may malawak na sakahan. Pero dahil sinuway ko sila mama at papa, ay ipinamana kay Kuya Leandro ang lahat ng mga ari-arian ni na papa. At ako, kinalimutang anak nila. Hindi ako nakatapos ng kolehiyo dahil na in love ako sa lalaki. Gayunman, hindi ko yun pinagsisihan tuwing makikita ko si Liza. Kumuha ko ng unan at kumot para kay Brando para maging komportable siya sa sofa. Pagkatapos ay tsaka ako bumalik sa kwarto. Kinabukasan, maaga akong bumangon. Nakaligo na si Brando at nadatnan ko sa kusina na nagkakape. Brando, untag ko sa kanya. Wala itong kurap na nakatingin sa akin bago ako nilapitan at iniyabot ang natirang sahod. 1,000 lang iyon na alam kong kulang. Brando, bayarin natin sa bahay ngayon. Malumanay kong saad. Napahilamos ito. Anong gagawin ko kung yan lang ang natira sa sahod ko? Malumanay din itong saad, tsaka ako niyakap. Tsaka na tayo magbayad. Sa sunod na linggo, promise. Kausapin mo na muna si Aling Nena. Pagkuway kinintalan ako ng halik sa labi. Kasabay nun, nang damhin niya ang bagay na iyon sa akin. Brando, hindi ko alam kung anong suway ang aking gagawin. Hindi ko na lang napigilan ang lumabas na ingay sa aking lalamunan. Hinawakan ko ang kamay niya pero hindi siya nagpapigil. Kasunod noon, kinuyumos ako ng halik muli sa labi. Nakalimutan ko na ang sama ng loob ko sa kanya nang buhatin ako nito at ipatong sa ibabaw ng mesa. Napakapit na lamang ako sa kanya nang bumalot sa katawan ko ang matinding init na hatid ng lalaki. Pagkatapos ay tsaka ito pumasok sa trabaho. Napabuntong hininga ako habang isa-isang pinupulot ang aking mga gamit. Huling problemado sa perang ibinigay sa akin ni Brando. Kung hindi lang sana mabarkada ang lalaki, alam kong hindi kami kukulangin sa sahod nito. Pero inuuna ng lalaki ang alak kapag sumasahod or kahit walang pasok, nasa barkada nito ang lalaki. Sa halip na tulungan ako sa bahay, kahit na hindi ko naman siya inuobliga. Matapos magbihis, naglinis na ako ng bahay bago pa magising si Liza at nagluto para sa aming almusal. Pasensya ka na Aling Nena. Kung yan lang muna yung maibibigay ko, sa susunod na linggo ko ibibigay ang kulang. Pakiusap ko sa aming kasera.
Kahit na alam kong kukulangin kami sa 500 natira, nagbigay pa rin para sa bahay. Naku naman Lyra, ilang buwan ko na kayong pinagtsatsagaan. Kung di lang ako naawa sa inyo, matagal ko na kayong pinalayas. Inis na sabi ng matabang kasera namin. Humingi ako ng pasensya sa kanya. Kung gusto ho ninyo, ipaglaba ko na lang kayo kung okay lang ba, para kulang ko sa bahay. Tanong ko sa kanya, dahil batid ko namang busy ito sa tindahan sa tapat ng apartment. O siya, sige. Kung di lang talaga ako naawa sa anak niyo, nako, pinatulog ko na kayo sa bangketa. Hindi naman galit ang boses nitong Saad na nakatingin sa anak kong si Liza na karga-karga ko ngayon. Ngumiti ako at nagpasalamat sa kanya. O siya, sige. Bumalik ka bukas ha at may palalabahan ako sa'yo. Ang bayad nun ay ang kulang sa upa ninyo, okay ba yon? Sunod-sunod akong tumango bago nagpaalam at dumaan sa tindahan ni Manang Glo. May utang din kasi akong gatas at itlog sa ginang. Nagbayad ako ng 100 kong utang at baka hindi na ako makaulit, kaya 400 na lang ang natira sa perang ibinigay ni Brando kanina sa akin. Kami lang naman ni Liza maghapon sa bahay, kaya noodles na lang ang lulutuin ko at yun ang iuulam namin sa tanghali. Kinagabihan, pasado 9:00 nang umuwi si Brando, kasama ang kaibigan nitong naghatid sa lalaki kagabi. May bitbit na bote ng alak at 2 balot ng chicharon. Hula ko, magiinom na naman ang mga ito. Hindi ko maiwasang mainis dahil maglalasing na naman ang lalaki. Sa halip na laruin ng anak dahil maghapon ito sa trabaho, pero puro alak ang iniintindi. Hindi ko sila pinansin sa inis ko. Inasikaso ko si Liza at maaga kaming natulog. Isinara ko ang pinto para doon ito matulog sa labas kasama ang alak. Lyra, aalis na ako. Umaga na pala nang gisingin ako ni Brando. Nakaligo na ang asawa at bihis na rin. Hindi ko siya pinansin, pero wala naman itong pakailam na tuluyang umalis. Paglabas ko, nagkalat ang bote ng alak sa sala, plastik ng pulutan at mga hugasin. Masamang-masama ang loob ko, pero wala ako nagawa na nagligpit na lamang. Naglinis ng bahay, nagluto, tsaka naligo. Heto ang mga lalabahan mo, Lyra. Maaga kasi akong pupunta sa tindahan, kaya pagkatapos, ikaw na lang ang bahalang magsarado ng gate. Sabi ni Aling Nena. Nasa laundry area kami at naroon ang 2 tray na puno ng maruming labahin. Salamat po. Natuwa naman ako dahil hindi ko na kailangang magbayad para sa natitira ko pang bayarin kay Aling Nena. Sana sa susunod, pumayag na lamang itong ipaglaba ko. Nang makaalis ang ginang, nagsimula na akong maglaba. Naghagilap ako ng sabon sa kusina. Pabalik na sana ako sa labas nang sa paglingon ko, nakita ko si Noah sa pinto ng kusina. Natigilan ako nagtataka kung bakit ito naroon. Natawa pa ito sa gulat na gulat kong reaksyon. Totoong nagulat ako dahil sa pagkakaalam ko, si Aling Nena lang ang nasa bahay na yon dahil sima ng asawa nito. Anong ginagawa mo rito, Noah? Tanong ko sa kanya. Dahil dito ako nakatira. Hindi mawala sa labi nito ang mga ngiti. Napatango ako. Medyo napahiya. Pasensya ka na. Baka magtaka ka kung bakit ako nandito. Ipaglalaba ko si Aling Nena. Hindi ko ninakaw ang sabon na to. Baka ipapulis mo ko Alam ko, nakita kitang kausap ni tita. Tita? Namilog ang mata ko. Dahil inakala kong houseboy si Noah or hardinero. Masyado lang ako naging judgmental. Sa pagkakaalam ko, nagtatrabaho ito sa pinapasukan ng aking asawa. Pero baka naman mataas ang posisyon nito. Ganun ba? Sige, maglalaban na ako sa labas. Iniwan ko kasi doon ang anak ko. Matapos kong magpaalam, ay agad na akong tumalikod. Ramdam ko pang nakasunod siya ng tingin sa akin. Habang naglalaba, hinayaan ko lang maglaro si Liza sa gilid. Nilagay ko siya sa malaking batya at nilagyan ng tubig. Tuwang-tuwa naman ito. Kasalukuyan ako nagbabanlaw nang makita kong palapit sa aming si Noah. May dala itong tray na ang laman ay 2 basong juice at sandwich. Nakangiti pa nitong inilapag sa harapan ko. Merienda ka muna, Lyra.
Wika nito habang pinasasadahan ng tingin ng katawan kong basa. Hindi kasi maiwasang matalsikan ng tubig. Naku, nagabala ka pa Noah, salamat. Nahihiya pa ako sa kanyang nag-iwas ng tingin. Hindi ko alam na mabait siyang tao. Pagkatapos pinakitaan ko siya ng masamang ugali kagabi dahil inaya nitong uminom ang aking asawa. Ngumiti lang ito at sinulyapan si Liza. Inabutan ng sandwich pero nahiyangan ako dahil nga hindi nito iyon kilala. Kaya umiling ang bata na tumingin sa gawi ko. Minabuting iahon ko muna siya sa tubig at binihisan bago ko siya pakainin. Bakit nga pala hindi ka pumasok? Pag-uusisa ako sa kanya. Wala kaming gaanong delivery ngayon. Isa pa, sakit ng ulo ko. Nagpadagdag pa si Brandon kagabi ng 2 bote. Nga pala, pasensya ka na kagabi ah. Hindi ko kasi matanggihan si Brando. Kumuha ito ng silya at umupo sa tapat namin ni Liza. Malungkot akong tumango. Hindi ko na malayang naglalabas na pala ako ng hinaing kay Noah habang malungkot. Na iyon din ang rason kung bakit napakalaki ng isinakripisyo ko kay Brando. Na dahil sa sobrang pagmamahal ko sa lalaki, itinakwil ako ni na Papa. Hindi ko rin na malayang naiiyak na pala ako habang nagkukwento. Ang tagal kong kinikimkim yun, ngayon ko lamang nailabas. Huwag mo sanang mamasamain to Lyra, pero concerned ako sa'yo. Pero magtira ka pa rin para sa sarili mo. Payo nito sa akin. Naramdaman ni Lyra na nakatagpo siya ng kaibigan sa mga sandaling yun. Kaya nga nang makita itong kasama ni Brando sa bahay, hindi ko na siya pinakitaan ng magaspang kong ugali. Alam ko naman kasi na si Brando ang siyang mag-aaya sa kanya at pinagbibigyan lamang ito ng lalaki. Brando, baka naman pwedeng bawasan mo ang pag-inom ng alak. Tumatanggi na yung tao, pinipilit mo pa. Hindi ko maiwasang mainis nang pilitin ako ni Brando na bumili ng alak sa labas kahit na ayaw kong bawasan yung 100 na inilalaan ko pa para sa 2 araw. Pero nagulat na lang ako nang sampalin niya ako pagkatapos ay piniga ni Brando ang aking baba. Nakikisama lang naman ako sa supervisor ko. Tagal na ako sa trabaho at gusto kong ma-promote. Ayaw mo pa akong pagbigyan? Gusto mo pa bang masaktan? Muling tumaas ang kamao nito para undayan ako ng suntok pero naiwan iyon sa ere dahil sa malakas na kamay na pumigil rito. Umiiyak na ako noon dahil sa unang pagkakataon pinagbuhatan ako ng kamay ni Brando na hindi ko matanggap. Noah, huwag kang makailam dito. Away mag-asawa to. Galit na saad ni Brando. Maling saktan ng babae kaya hindi kita papayagan. Pinilipit nito ang kamay ni Brando. At dahil malaki ang respeto nito sa lalaki, binaba nito ang kamay at kinalma ang sarili. Ako naman ay tumakbo papasok sa loob ng aming silid at ibinuhos doon ang sama ng loob. Kasama na doon ang pagsisising mas pinairal ko ang damdamin para sa lalaking akala ko ay mahal ako. Mabuti na lang at tulog na si Liza. Hindi nito maririnig ang pag-iyak ko. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kwarto at si Noah yun. Tulog na siya. Alam kong hindi ka okay. Ewan kung bakit mas lalo ako napaiyak nang yumakap sa lalaki para maramdaman kong may karamay ako sa mga sandaling yun. Dama ko rin ang pagpulupot ng bisig nito sa katawan ko. Habang umiiyak ako, ay hinahagod ni Noah ang likod ko na naghatid sa akin ng init ng kakaibang kilabot. Marahan akong lumayo sa kanya pero hindi niya ako binitiwan. Bagkus, pinahid nito ang aking luha. Pasensya ka na Noah, pati ikaw nadamay. Awang-awa siyang tinitigan ako sa mga mata. Hinaplos nito ang pisngi ko bago ko maramdamang siniil ng halik ang mga labi. Lyra, hindi mo deserve ang lalaking katulad niya. Sumama ka sa akin. Bulong nito bago niya ako muling siniil ng halik sa labi. Natuliro ako bigla nang ihiga niya ako sa sahig at mas lalo pa akong kinuyumos ng halik. Sa sobrang sama ng loob ko kay Brando, nagpatangay ako sa mga halik ng lalaki. Alam kong mali, pero nagpatangay ako sa init ng halik ni Noah at sa silid na yun, may nangyari sa amin. Kinabukasan, hindi ko maunawaan kung bakit ako nakukonsensya sa ginawa ko na hindi dapat.
Wala bang ibang ulam? Bihira na nga lang akong kumain dito sa bahay. Ito lang ang ipapaulam mo sa akin. Inis na saad ni Brando at malakas na hinampas ang mesa. Hindi nito nagustuhan ang inihanda kong ginisang sardinas na may miswa. Nagulat ako sa lakas ng pagbagsak niya ng kamao sa mesa. Dahil dito, nagtalsikan ang nakalagay sa ibabaw ng mesa. Dahilan para matagilid ang mangkok na may lamang ulam. Wala na akong pera. Nagbayad ako sa bahay dahil paaalisin na tayo. Nanggigilid ang luha kong saad. Ano? Isang buwan lang tayong delay, Lyra. Paalisin agad? Tsaka alam mo namang hindi ako nito kumakain. Buwisit na buhay to. Makalayas na nga lang. Mabuti pa sa kantina lang ako kakain. Inis pang sabi nito at tumayo na. Sinipa pa ni Brando ang mesa. Kaya tuluyang natapon ang ulam na dapat sana pagsasaluhan pa namin ng anak ko. Naiiyak ako sa mabilis na pagbabago ni Brando. Hindi naman ito katulad dati. Pero ngayon, hindi ko na maramdamang mahalaga pa kami ng anak niya. Pero wala akong magawa. Pagkaalis nito, agad kong niligpit ang mga natapon sa mesa habang panay ang pahid ng aking luha. Aling Lolet, baka naman ho pwedeng makautang ng itlog. Pangulam lang sana ng anak ko. Pakiusap ko kay Aling Lolet habang kargangan ako. Kung hindi lang sana tinapon ni Brando ang ulam kanina, hindi sana ako magmamakaawa ngayon. Nakaramdam pa ako ng hiya nang saktong dumaan si Noah. Naalala ko biglang na magitan sa amin. Aling Lolet, bigyan niyo na ho, heto ho ang bayad. Lumapit si Noah at nag-abot ng 100 sa tindera. Talaga ba, Noah? Abay, ang bait mo naman. Ang totoo, suki ko naman talaga itong si Lyra. Naawa na nga lang ako sa batang ito. Hay nako, napaka-irresponsable kasing asawa ni Brando. Mabuti pa ang alak, naalalang bilhin. Pero itong anak niya kahit ipit man lang sa buhok, hindi mabilhan. O kita mo naman. Iiling-iling si Aling Lolet na saad nito. Napapatango na lang ako't hindi makatingin sa ginang. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko si Noah na awang-awang nakatingin sa akin. Matapos kong makuha ang biniling itlog ni Noah para sa aming mag-ina, nagmamadali akong tumalikod. Sa kabila ng hiya ay nilunok ko yun. 5:00 ng hapon ay napagbuksan ko si Noah ng pinto. Wala pa noon si Brando kaya ayaw ko siyang papasukin. Iabot ko lang tong grocery bag. Nakangiti nitong wika. Napatingin ako sa dala nito. Noah, hindi ko matatanggap to. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Takot kong sabi na nagpalinga-linga. Tsak na may nakatingin sa amin. Pumasok ito sa loob ng bahay at tinungo ang kusina. Kasunod siya ni Noah na nag-aalala dahil maling nasa bahay ito. Noah, hindi ka dapat na nandito. Saway ko pa sa kanya. Matapos ilapag ang grocery bag sa ibabaw ng mesa, tsaka ako nito hinarap. Alam kong mali ang nararamdaman ko para sa iyo, Lyra. Dahil may asawa ka na pero gusto kita. Pagkatapos ng nangyari sa atin kagabi, hindi ka na nawala sa isip ko. Mahal kita, Lyra. Sabi nito at hinawakan ako sa magkabilang pisngi. Siniil ng halik sa labi na ikinalaki ng mata ko. Nagpumiglas ako, kinabahan. Noah, umalis ka na. Baka maabutan tayo ni Brando. Nag-aalala kong sabit itinulak ito. Kahit na nagustuhan ko ang halik nitong ipinaramdam sa akin. Huwag kang mag-alala. Binigyan ko siya ng overtime kaya mamaya pa ang uwi niya. Muli akong siniil ng halik nito habang pigil ang dalawa kong kamay. Iniupo niya ako sa mesa. Hindi na ako nakapagprotesta sa mainit nitong palad na humahaplos sa aking braso. Di naman niya rin ang bagay na iyon sa akin na talaga namang napaka-gifted. Hindi ko siya maawat or dahil nagugustuhan ko na rin ang init na ipinararamdam niya sa akin. Sa pangalawang pagkakataon, bumigay ako kay Noah. Napayakap ako sa kanya at hinayaan ko siya na damhin niya ang mga bagay na iyon sa akin. Pakiramdam ko nga, wala na akong pagmamahal na nararamdaman para kay Brando at na kay Noah na. Kapag wala siya sa tabi ko, hinahanap-hanap siya ng paningin ko, ng mga mata ko. Sinasabi ko sa aking sarili na kaya ko lang nagawa ang bagay na ito dahil na rin kay Brando.
Ito ang nagtulak sa akin para mabihag sa iba ang aking damdamin. Kaya patawarin ako nito kung sakali mang malaman lahat ito ni Brando. Hindi ko alam kung anong meron kami ni Noah. Pero sa tuwing pupunta ito sa bahay, may nangyayaring milagro sa amin. Minsan, tinatanong ko sa aking sarili kung tama pa ba ang ginagawa ko. Nagtitiis ako kay Brando at tinitiis ang damdamin ko para kay Noah. Masaya ako kapag nandyan at magkasama kami. Umabot na nga sa punto na binibigyan ako ng pera ni Noah. Dahil ayaw nitong nahihirapan ako at walang pambili ng pangangailangan namin. Pasimple nitong iniaabot sa akin sa tuwing pumupunta sa bahay. Habang si Brando ay walang pagbabago, mas lalo pa nga itong naging makasarili. Mas lalong priority ang barkada kaysa sa aming mag-ina. Aaminin kong simula nang makilala ko si Noah, tila ba gumaan ang lahat, lalo na sa pinansyal. Wow, ito ang gusto kong ulam, masarap. Alam mo namang nagtatrabaho ko maghapon, kaya dapat pag uwi ko, ganito kasarap ang ulam. Masayang sabi ni Brando sa akin ng gabing yun, habang nilalantakan ng sabaw ng sinigang na baboy. Hindi ako umimik kahit na gusto kong sabihin sa kanya na kasalanan nito kung bakit Lucky Me o di kaya sardinas ang ulam namin minsan. Nga pala mahal, dito titira pansamantala ang pinsan ko, galing probinsya habang mag-a-apply ng trabaho at bukas ang dating niya. Napaangat ako ng paningin sa kanya. Heto nga't halos wala na kaming makain, magpapatira pa ito ng kamag-anak sa bahay. Ngunit hindi ko iyon nais sa tinig. Matapos naming kumain, naghugas ako habang si Brando lumabas ng bahay. Narinig ko siyang may kausap sa cellphone. Oo na, akong bahala kay Lyra. Huwag mo siyang problemahin. Basta, sundin mo ang gusto ko, okay? Sabi pa ng asawa ko. Nagkubli ako sa likod ng pinto para pakinggan ang pakikipag-usap nito sa kabilang linya dahil kinutuban na ako. Pero saktong nagpaalam na si Brando sa kausap nito at pumasok na ng bahay. Patay mali siya naman akong umalis sa likod ng pintuan. Nag-iisip kung anong pinag-uusapan ng dalawa. Pero binaliwala ko na lamang dahil tsakong pinsan lang nito yun. Kamusta ka na? Kinabukasan pag-alis ni Brando, dumating naman si Noah. Ganun ang oras ng pagsalakay nito sa akin. Okay lang ba kung hindi ka na muna pupunta dito simula bukas? Saad ko kay Noah. Labag sa kalooban ko yun dahil masaya ako at saglit kong nakakalimutan ng problema kapag siya'y kausap. Hindi ko alam kung anong meron kay Noah, pero alam ko sa sariling mahal ko na siya. Yung nararamdaman ko dati sa asawa ko, tila ba kay Noah ko na nararamdaman ngayon. Hindi ko naman masisisi ang sarili ko dahil pabayang asawa si Noah. Niyakap agad ako ng lalaki. May problema ba? Galit ka ba sa akin? Anong kasalanan ko? Sunod-sunod na tanong ni Noah. Hinawakan ako sa magkabilang braso. Darating ang pinsan ni Brando at mananatili siya sa bahay habang nag-a-apply. Kaya please huwag ka munang pumunta. Pakiusap ko sa kanya. Umiti ang lalaki at hinagkan ako sa labi. Yun lang pala. Ayoko nga. Hindi ko kayang hindi ka makita ng isang araw. Hindi ko kaya nang hindi ka hinahagkan. Lyra, kung hihiwalayan mo si Noah, aalis tayo rito. Ipinapangako ko sa iyo na mamahalin. Taalagaan ko kayo ni Liza habang buhay. Please Lyra, gusto na kitang makasama. Sinapo nito ang muka ko at siniil ng malalim na halik sa labi. Naguguluhan ako habang nararamdamang unti-unting bumibigay sa halik at init ng haplos ni Noah. Nawawalan ako ng depensa sa aking sarili. Mas malakas ang pagnanais kong maramdaman ng pagmamahal na sinasabi ni Noah dahil alam kong baka hindi na iyon maulit pa. Matapos ang nangyari sa amin ay nagabot ito ng cellphone sa akin. Yun daw ang gagamitin naming dalawa para makapag-usap kung hindi pwedeng magkita. Tinanggap ko iyon at nagpasalamat sa lalaki. Lyra, si Ami pinsan ko. Pagpapakilala sa akin ni Brando sa kasama nitong babae. Sa araw na yun ay absent si Brando para sunduin ang pinsan sa terminal. Magandang araw sa'yo.
Nakangiti sa akin si Ami habang nagpapakilala. Napansin kong magkahawak pa ang kamay ng dalawa. Nang mapansin ni Ami na doon ako nakatingin sa kamay nilang dalawa ni Brando, bumitaw ito sa aking asawa. Hindi dahil nagsiselos ako, pero kinutuban na ako. Hindi ko mawari. Siguro dahil niloloko ko ni Brando, kaya pinag-iisipan ko rin sila ng pinsan niya. Agad ko na lang winaglit sa isip ko yun at pinaghanda ko na lang sila ng makakain. Pero dahil busog pa ako, hinayaan ko silang kumaing dalawa at ako naman nagtungo sa kwarto naming mag-asawa. Nilaro ko lang si Liza hanggang sa ito ay inantok. Paglabas ko sa kwarto, dumiretso ako sa kusina at sa muli, napansin ko ang kakaibang kilos ni Ami at Brando. Galing kasi sa banyo ang dalawa. Basa si Brando at si Ami inaayos ang suot. Mahal, pakiayos ng kwarto na tutulugan ni Ami. Pagod ang pinsan ko at gusto niyang magpahinga. Utos sa akin ni Brando habang natitigilang nakatingin sa dalawa. Naroon na naman ang madumi kong isipan pero ipinagkibit balikat ko na lamang. Habang nasa bahay si Ami, tila naging alila ako. Tamad ito't hindi nagkukusang tumulong kahit na ang daming gawain sa bahay. At pansin ko ring ilang araw na ang nakalipas at hindi pa ito naghahanap ng trabaho. Samantalang ang usapan namin ni Brando, pansamantala lamang ito sa bahay. Ba't ba ang kupad mong magluto ha, Lyra? Kanina pa ako nagugutom. Sigaw sa akin ni Ami. Pangatlong araw na ito sa bahay. Ngayon at 3 araw na rin ako nagtitiis sa ugali nito. Tsaka bakit laki mi na naman ang ulam tsaka itlog? Wala bang ibang pwedeng lutuin yan? Pupurgahin mo ba ako? Makakarating to kay Mahal, kay Brando. Natigilan ako hindi lang sa sinabi nito, kundi sa endearment na ginamit ni Ami patungkol kay Brando. Ngayon ko na sigurong magkarelasyon nga ang dalawa. Nasaktan ako't gustong manggilid ang aking luha. Pero abot ng aking makakaya, pinigilan ko yun. May babae si Brando at dinala pa mismo sa aming bahay. Subalit na-realize kong pareho lang kami. Ako din naman ay nagloko. Huwag ka nang magsinungaling sa akin, Ami. Halata namang in love ka sa asawa ko. Nung una pa man, alam kong hindi kayo magpinsan. Pinilit mo lang ang sarili mo sa kanya. Kaya iyong-iyo na ang asawa ko. Saad ko rito. Palibhasa kasi, hindi ko na nararamdaman na mahal si Brando. Kaya madali para sa aking magbitaw ng mga katagang yun. Alam mo ang lahat sa amin ni Brando. Pero bakit hindi ka pa umalis? Inaantay lang namin na solo ang bahay na ito. Tumawa ang babae tila ba, ikinasiya ang sinabi sa akin. Inisip kong wala na ang dating maayos na relasyon namin ni Brando dahil ito mismo ang sumira nun. Hindi ako tanga, Ami. Tinginan niyo pa lang ni Brando, alam ko na. Sinuyod niya ako ng nakakainsultong tingin bago tinaasan ng kilay. Siguro naman hindi ka na magtataka kung bakit kanya pinalitan. Look at yourself. Napakalosyang mo. Tsaka ito tumawa ng nakakainsulto. Hindi ko na lang siya pinansin at ipinagpatuloy ang pagluluto. Pagkatapos ay tinungo ko ang aking silid. Nakapagdesisyon akong balikan na ang aking mga magulang. Hindi ako sigurado kung tatanggapin pa ba nila ako pagkatapos ko silang suwayin. Ngunit magmamakaawa ko kung kinakailangan. Hindi ko na kaya pang ginagawa ni Brando at ayaw ko na ring ipagpatuloy ang maling relasyon namin ni Noah. Mahal ko siya ngunit mali dahil nakipagrelasyon ako sa kanya habang kami pa ni Brando. Nadatnan ako ni Ami na nag-iimpake sa kwarto kaya natuwa ito sa binabala kong pag-alis. Sinabi nitong iyon ang pinakatama kong naging desisyon, ang iwan ang aking asawa na sana matagal ko nang ginawa kaysa magtiis sa lalaking walang pagpapahalaga sa akin. Gusto ko ding maayos ang paghihiwalay naming dalawa para hindi mahirapan ang aming anak sakaling gustong makita ang ama nito. Maaga pa, dumating na si Brando galing trabaho. Simula naman ang itira nito si Ami sa bahay, ay mas maaga itong umuwi kaysa dati. Siguro nga, si Ami lang ang magpapatino kay Brando. Sana nga maging maayos ang pagsasama ng dalawa. Pero ako, nais na ring maging maayos ang buhay. Oo, Brando, alam ko na ang lahat tungkol sa inyo ni Ami.
Kaya nagdesisyon akong umalis. Hindi para palayain kayo ng babae mo, kundi gusto kong bumalik sa pamilya kong nagtakwil sa akin ng dahil sa'yo. Malumanay kong wika. Salamat, Lyra. Alam kong matagal mo na rin gustong bumalik sa inyo. Ngayon makakasama mo na ang pamilya mo. Saad nito, halatang nasisiyahan sa gagawin ko. Tumango ako at kinarga ang anak ko, tsaka binitbit ang isang bag na puno ng gamit namin ni Liza. Hindi man lang ito nagpaalam sa anak, kahit nahagkan man lang, kaya nasaktan ako para sa aming anak. Mabuti ay wala pa itong muwang, hindi alam ang nangyayari sa paligid. Talagang wala nang pagmamahal sa aming mag-ina si Brando, na alam kong matagal nang nalipat kay Ami. Sa daan, pinagtitinginan kami habang naglalakad. Karaga sa kabilang kamay ang anak ko at sa kabilang kamay naman ang aking bag. Pagdaan ko sa tindahan ni Aling Lolet, hindi ito nakatiis nang ako'y tawagin. Nakatingin ito sa bag na bitbit ko at nag-uusisa. Sinabi ko na lang na magbabakasyon sa amin, pero ang totoo, wala na akong balak pang lumuwas ng Maynila. Kalilimutan ko ang dalawang lalaking naging bahagi ng aking buhay sa lugar na yun. Hindi ako nagpaalam kay Noah dahil tsak na hindi papayag na umalis ako, pero hindi pa ako handa sa nais nitong magsama kami. Mas gusto ko na lang ituon muna ang aking atensyon kay Liza. Habang nasa loob kami ng bus at karga ang aking anak, nag-iisip ako ng sasabihin sa aking magulang. Ipinagdasal ko rin na sana tanggapin nila ako. Pagdating sa aming probinsya, hindi ako nabigong tanggapin ng magulang ko si Liza. Sinabi kong hiwalay na kami ni Brando, na inaayawan ng mga ito noon. Hindi ko na lamang ikinuwento sa aking magulang ang tunay na nangyari. Ang mahalaga ngayon, nakabalik na ako sa magulang ko at tanggap nila ang anak ko, at dito ko planong manirahan kasama si Liza. Sa gabing yun, mahimbing ako nakatulog sa dati kong silid habang yakap ang aking anak. Anong plano mo ngayon, Lyra, sa pagbabalik mo? Tanong sa akin ni Papa habang nag-aalmusal kami. Mag-aaral pong muli. Tugon ko, nagkatinginan ng dalawa. Ngumiti si Mama pero may luha sa mga mata. Kahit masama ang loob namin sa iyo, anak, na-miss ka namin ng sobra. Wala akong ibang hiling kundi ang bumalik ka. At ngayong nandito ka na, sana tuloy-tuloy na ito. Tumayo si Mama at ako ay niyakap. Tumulo din ang aking luha at humingi ng tawad sa pagiging suwail ko. Hindi ako magsisisi sa aking naging desisyong bumalik kina Mama at Papa para talikuran ng iresponsable kong asawa. Tama si na Mama noon na hindi magiging magandang kinabukasan ko kay Brando, pero dahil sa pag-ibig, naging bulag ako. Matapos naming kumain, inasikaso ko ang aking anak at umalis ako para asikasuhin muli ang pagbabalik eskwela. Masaya ako ngayon dahil matagal ko ng pangarap maging guro. Ngayon ay matutupad ko yun. Pagbalik ko sa bahay, napatda ako nang makita si Noah sa sala kausap ni Papa. Boyfriend mo daw itong lalaking to. Hindi naman galit ang boses ni Papa nang magtanong sa akin. Naroon ang katanungan ko kung paano nitong nalaman ang lugar namin. Hindi ako nakasagot sa tanong ni Papa dahil nahintakutan ako. Mag-usap muna kayo. Tumayo ang aking ama at kami iniwan. Si Mama naman ay nasa kusina. Noah, anong ginagawa mo dito? Hindi ka dapat pumunta dito. Nag-aalala kong saad sa kanya. Sa halip na sumagot ay niyakap niya ako, pero tinulak ko siya. Sa pagkakataong ito, gusto ko munang tuparin ang aking pangarap. Lyra, itinuro ako ng puso ko dito. Halos mabaliw ako nang malaman kong umalis ka. Mahal kita at sinabi ko sa magulang mo ang lahat ng tungkol sa atin. Naguluhan ako nang bigla itong lumuhod sa harapan ko at nag-propose sa akin. Pero dagli ko siyang itinayo at baka makita siya ni na Mama. Ipinagtulakan ko siya palabas ng aming bahay. Pero mabilis niya akong niyakap at gulat na gulat sa sunod na ginawa. Siniila ko ng halik nito sa labi. Ikinubli ako ni Noah sa likod ng pinto upang walang makakita sa amin. Siguro nga sadyang mahal ako ni Noah dahil biglang lumambot ang aking puso. Sinabi ng lalaking hindi ito magiging sagabal sa aking mga pangarap na ngayon ko lamang matutupad. Sa huli, ipinakilala ko siya kina Mama at Papa
bilang kasintahan. Marunong kumilati si Papa ng tao or nadala lang ito sa mga sinabi ni Noah na handa itong maghintay sa akin hanggang makagraduate. Nang mag-aral ako, hindi napagod si Noah na dalawin kami ni Liza araw-araw. Kahit na malayo ang binabiyahe nito, talagang matyaga itong nag-intay hanggang sa ako ay makagraduate. Pero hindi pa doon natatapos dahil gusto ko munang makapagtrabaho bilang isang licensed teacher. Panibagong pag-aantay na naman yun para kay Noah, pero hindi napagod ang aking nobyo. Sa hapong yun, dumating si Noah para ako ay sunduin. Sa Maynila ako magre-review para sa board exam at pagkatapos nito, mag-aantay na lang ng resulta. Hindi pa man, excited na ako. Bagaman magkakalayo kami ni Liza ay okay lamang. Ang lahat ng ito'y ginagawa ko para kay Liza. Bukas mo na lang sana ako sinundo. Reklamo ko kay Noah nang makita ito sa labas ng pinto. May dala akong wine para kay Papa. Nagmamalaki nitong itinaas ang isang wine. Inirapan ko siya. Bawal kay Papa ang alak, mataas ang dugo niya. Saad ko, or ayaw ko lang na matulog si Noah sa amin. Last time nitong ginawa yun, nahirapan akong awatin ito. Pero sa huli, naging marupok ako. Sa halip na pansinin ang sinabi ko, tumuloy ito sa loob at hinanap ang aking ama na tuwang-tuwa naman dahil sa imported na alak. Boto kasi si Papa kay Noah dahil bukod sa matyaga ay mabait din. Kasundo rin ito si Kuya Leandro. Ang ayaw ko lang kay Noah, makulit at ginagawa ang gusto. Katulad na lang ngayon, nasa kwarto ko na at mukhang tinamaan sa dala nitong alak. Lyra, I love you. Dinig kong wika nito. Alam ko, tapos ngumiti ang loko. Pulang-pula ang mukha hanggang leeg sa kalasingan. Ngumuso at inilabas ang dila, nilaro sa mga labi. Pakis naman, sabay sabi. Hindi ko alam pero natatawa akong lihim sa lalaki. Ang gwapo nito kapag lasing. Paano ko ba tatanggihan ng taong mahal ko? O sige, pero halik lang ha. Hindi ko pa nga natatapos ang sasabihin ko. Sinunggaban na ako ng halik. Pagkatapos ay humiga ito sa sahig. Sa tuwing magagawi ito sa amin, sa sahig ko talaga siya pinatutulog. Nagigisnan ko na lang nakatabi ako nito at magkayakap. Bukod doon ay wala na. Balang araw, may magandang mangyayari sa pagtsatsaga nito. Lumipas pa ang 1 taon, ikinasal kami ni Noah. Nabalitaan kong naghiwalay din sina Ami at Brando dahil nga sa pagiging lasinggero nito. Ang pagbabago nga naman ay nagmumula sa sarili, hindi sa ibang tao. Walang sino man ang makakapagturo sa dapat mong gawin bukod sa iyong sarili. Masaya akong nadapa at bumangon kasama ang lalaking mahal ko. Sa wakas, this is it, Lyra. Sa loob ng 3 taon kong paghihintay, matitikman ulit kita. Natatawa ko kay Noah nang itakas niya ako sa mga bisita namin sa labas at dalhin sa aming silid. Nakapag-usap na kami na dito naman nirahan sa Quezon. Total naman ay sanay na rin ito sa trabaho sa amin. May negosyo si Noah sa Maynila pero may mga katiwala naman itong namamahala. Dito kami magsisimula at bubuo ng aming pamilya. Nang simulan akong angkinin ni Noah, tsaka ako naramdamang sobra ko na rin pala siyang na-miss. Iba pa rin yung ipapadama sa iyo ng isa't isa, ang pagmamahal araw-araw. Naging maingay ang aming silid dahil sa ungol at halinghing na pumuno sa loob ng kwarto. Hindi ko na rin alintana ang itsura ko sa sobrang pagkasabik sa aking asawa. Ibinuhos ata lahat ni Noah ang kanyang lakas dahil humirit pa ng 2 rounds. Okay lang mamaga ang kipay. Masarap naman.